Noong unang panahon, sa paanan ng isang mahiwagang bundok, naninirahan ng isang magsasakang nagngangalang Sixto. Si Sixto ay isang mapag-isa at tahimik na tao. Bagamat masipag, may isang malaking suliranin ng kanyang lupain. Ang lupa rito ay tuyot at tila sumpa dahil walang tumutubong matatayog na puno o malalaking prutas. Isang gabi, sa gitna ng matinding tagtuyot, napanaginipan ni Sixto ang isang matandang babaeng nakasuot ng luntiang damit. Sabi nito, "Sixto, sa tuktok ng bundok ay matatagpuan mo ang lunas sa iyong gutom, ngunit kailangan mo ng mahabang pasensya upang ito ay iyong makuha." Dahil sa gutom at pag-asa, nilakbay ni Sixto ang matarik na bundok. Bit-bit lamang niya ang isang tungkod at isang walang lamang supot. Sa kanyang pag-akyat, dumaan siya sa matitinding pagsubok, malalakas na hangin at mapanlinlang na mga daan. Ngunit dahil sa kanyang mahabang pasensya, hindi siya sumuko hanggang sa marating niya ang tuktok. Sa itaas ng bundok, hindi ginto o pilak ang bumungad sa kanya kundi isang malawak na hardin ng mga baging na nakapulupot sa mga kawayan. Ang mga bunga nito ay hindi bilog tulad ng melon kundi mahahaba, manipis at kulay luntian. Nagpakita ang diwata ng bundok ang babae sa kanyang panaginip at sinabing ang mga bungang ito ay simbolo ng iyong pagtitiis. Ang mga ito ay mahahaba dahil ang bawat pulgada nito ay katumbas ng iyong bawat hakbang paitaas. Binigyan ng diwata si Sixto ng mga buto at tinuruan siyang magtanim. Tandaan mo, ang baging nito ay kailangang may kapitan upang umakyat sa langit. Gaya ng tao, kailangan natin ng suporta upang lumago. Ang pagbabalik sa nayon. Pagbaba ni Sixto, agad niyang itinanim ang mga buto. Laking gulat ng kanyang mga kapitbahay nang makita ang kakaibang halaman. Gumagapang ito sa mga bakod at tila walang katapusan ng paghaba ng mga bunga nito. Dahil sa sobrang haba, kailangang itaw o itali isabit ni Sixto ang mga baging sa matataas na balag o kawayan upang hindi sumayad sa lupa ang mga bunga. Tinawag ng mga tao ang halaman na Sixto Itaw, ang tanim ni Sixto na isinasabit. Sa paglipas ng mga siglo, ang pangalang Sixto Itaw ay nagbago-bago sa dila ng mga tao. Ang Sixto ay naging si at ang Itaw ay nanatili hanggang sa nabuo ang salitang sitaw. Naging paboritong pagkain ito ng mga Pilipino dahil kahit isang piraso lang nito ay sapat na para sa isang pamilya kung lulutuin kasama ng ibang gulay dahil sa taglay nitong haba. Naging simbolo rin ito ng haba ng buhay kaya madalas itong ihain sa mga mahahalagang okasyon. Aral ng alamat. Ang sitaw ay paalala na ang anumang bagay na pinagsisikapan ng may mahabang pasensya ay nagbubunga ng biyaya na maaari nating ibahagi sa ating kapwa.